Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minahal kong mga kapatid, and happy midweek. Kumusta po kayo? Sana ang aking pong kahilingan at dalangin sa Panginoon na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan palagi. At isang kagalakan muli na tayo po ay magkasama-sama sa isang gawain, sa isang espiritu, bagamat magkalayo po ang ating pong mga lugar, subalit sa espiritu po ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagkakaisa bilang kanyang mga anak, tinubos ng kanya pong dugo. Ngayong gabi mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga natatanging mensahe na gusto po nating ipabatid sa atin ng ating pong mahal na Panginoon. At lalo't higit na tayo pa ngayon pa rin po mga kapatid ay nasa GCQ. Kung ating pong titingnan mga minamahal ko, ang virus na ito ay nakapagbago sa landscape ng ating sanlibutan. Hindi lang po mga kapatid, kundi sa lahat po ng ating pong ginagawa, sa ating pong trabaho, at ganoon din po sa ating pong iglesia. Marami pong nabago, marami pong nasira na mga gawain, marami pong naudlot na mga gawain. Just imagine mga kapatid. Pero ang mga katanungan bilang mga Kristiyano na mayroon pong buhay na Diyos, na mayroon pong Diyos na handang ikaw po'y tulungan, ano po ba ang ating pong kaugalian sa panahon na kagaya nito? Dahil mga kapatid, sa pagminsan, pag tayo po'y nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, pagminsan tayo po'y nakaranas ng mga pagsubok na kung saan ay akala natin hindi natin makaya. Ano po ba ang ating pong kaugalian sa panahon na kagaya nito? Mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko pong ibalik ko po kayo sa isang napakagandang panukala ng Diyos para sa ating mga tao. Alam nyo, ang isang sanlibutan, nung ito po'y nilalang ng ating Panginoon, ito po'y napakaganda. Kung ating pong titingnan mga minamahal ko, isang sanlibutan na saktan. Isang sanlibutan na napakabuti at napakaganda. Isang sanlibutan na dinadaluyan ng malinis na tubig, malinis na hangin, walang polusyon. Ang lahat ay pawang mabuti at maganda, sapagkat sinabi po ng ating pong mahal na Panginoon sa aklat po ng Henesis 1:31, at ang lahat ng kanyang pong ginawa at nilikha ay napakabuti. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ating pong mapansin at makita at mabasa natin sa banal na kasulatan, isang sanlibutan na walang bagay na pangit noong nilangin ito ng ating pong Panginoon. Isang sanlibutan na walang pag-aaway, walang nagpapatayan, walang sakit, walang kamatayan, walang kalungkutan, at walang karamdaman. Wow! Ito po ang panukala ng Diyos para sa ating mga tao. Kaya nga, ang ating mga unang mamagulang, sina Adan at si Eva, sila po'y inilagay doon sa paraiso ng Eden at ay payapa din at sakdal na naninirahan doon na panukala ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga tao na mamuhay na masaya, mamuhay na maligaya sa piling ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, pero kung ating pong titingnan sa ngayon, nang dahil po sa pagsuway ng ating unang mamagulang, pumasok ang kasalanan. Noong pumasok ang kasalanan, sumunod ang kamatayan at ang kalungkutan. Mga minahal kong mga kapatid, at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay ngayon sa ating pong live, ang kasalanan ay hindi gawang biro. Ito po'y nagdudulot ng maraming kirot, sakit, maraming luha, maraming karanasan tayo na ayaw sanang mangyari sa atin, ngunit dumating dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan ito ay nagdudulot sa atin ng pagkawasak.
Ang kasalanan ito ay nagdulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. At dahil dito nagkaroon ng maraming polusyon at nagdudulot ng maraming sakit. At ang ating pong mundo sa ngayon mga kapatid ay hindi pa rin po natatapos. Ang crisis, dulot po ng COVID-19 na ano pat malayo sa orihinal, sa nilikha ng ating Panginoong Diyos para manahanan tayong mga. Alam niyo mga kapatid, ang mundong ito ay hindi ito ang orihinal na ginawa ng ating Panginoon para natin manahanan. Hindi ito yung magulo, marumi, bulok, nangangamoy, nagpapatayan, nag-iingitan ang mga tao, nagkaroon ng karamdaman. Mga minahal kong mga kapatid, kahit saan tayo bumabaling, nakikita natin ang mga negatibong pangyayari. Ang mga tao ay nagkakasakit. Ang mga tao ay nagpapatayan. Ang mga tao ay namamatay. Araw-araw, napapanood natin sa telebisyon na nakita natin sa mga pahayagan ang mga matinding kaguluhan, matinding karamdaman. Ang lahat ng mga tao ay punong-puno ng pag-alala, punong-puno ng takot. Nandyan ang pagbaha, nandyan ang lindol. Kaya nga, noong nakaraang gabi mga kapatid, doon po sa bandang Masbate, mayroon din pong napatay dahil po sa lindol. Kailan din po nangyari ang pagsabog doon po sa Lebanon. Hindi pa nga natapos mga kapatid ang pandemya. Sunod-sunod, mayroon pong pagbaha ang nangyari. Tinatawag natin itong mga kalamidad, talagang hindi orihinal na nilalang ng ating Panginoon. Hindi panukala. Alam niyo mga kapatid, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin ngayon, hindi panukala ng Diyos na ang tao ay pahihirapan. Hindi panukala ng Diyos na ang tao ay mamamatay. Hindi panukala ng Diyos na ikaw ay mamuhay na magulo, na tayo'y magkakasakit, tayo'y nalulungkot, tayo'y nahihirapan, nasasaktan, at magdaramdam. Kaibigan, mga minahal ko, mga kapatid, gusto ko pong ulitin ito. Ang mundo ng ating tinanhan ngayon ay mundo na hindi pinanukala ng Diyos, kundi bunga ng ating paglabag sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po ang ating pong pag-asa na makukuha natin sa gitna ng pangyayari ngayon sa mundo? Saan tayo kumukuha ng lakas? Ano po ba mga kapatid ang dapat nating gawin? Paano tayo mamuhay na mayroon pong katapatan sa Diyos? Ano po ba ang dapat pag-uugali natin na makikita sa atin bilang mayroon pong Diyos na nag-aaruga, mayroon pong Diyos na mapagmahal, at siya po'y ay kontrolar. He is the controller of everything. Alam niyo mga kapatid, kahit po ano po mangyari sa mundo, God is in control. Tandaan po natin yun palagi. Kaya nga, pakinggan po natin ang sabi po ni San Juan. Kung atin pong titinan mga kapatid, unang punto na gusto ko pong bitawan sa inyo ngayong gabi. Habang tayo po ngayon ay namumuhay sa isang mundo na napakagulo, tumingin lang tayo sa pagbabalik ni Jesus. Bakit? Sapagkat mga minamahal ko, ang wika po sa Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid, ikaw at ako, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi po dito sa mundo ito. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, tayo po'y tumitingin lagi sa pagbabalik ni Jesus. Dahil mga kapatid, ang pagbabalik ni Jesus, ito po tanging pag-asa
na ating pong paghahawakan mga kapatid, na kahit man sa mga kaguluhan, kahit man sa mga kahirapan, kahit man sa mga pagsubok na iyo pong naranasan ngayon, na ating pong naranasan sa ngayon mga kapatid, ang pangako ng ikalawang pagdating ay binibigyan tayo ng direksyon ang ating buhay. Naglaan ng isang tamang pananaw sa kasalukuyan. Dahil mga kapatid, alam nyo, pag hindi babalik ang ating pong mahal pong Jesus, muli, walang saysay ang kanipong pagkamatay na buhos or naula ang kanipong dugo doon po sa Kalbaryo. Pero mga kapatid, ang pangako ng ating pong Panginoon, isang pangako na dapat apektuhan kung paano mamuhay ang isang Kristiyanong Adventista. Gawin natin kaugalian na laging mamuhay sa pag-aasam sa pagbabalik ni Kristo. Dahil mga kapatid, ang pagbalik ni Kristo, ito po'y nagbigay direksyon sa ating pong buhay. Kahit anumang kaguluhan. Ay nga, ang wika po dito mga minamahal ko, sa aklat po ng Juan Kapitulo 14, mga talatang 1 hanggang 3. Ang wika po dito, huwag magulubihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Talatang 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Talatang 3, sabi po dito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, ay muling paparito ako at ako'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Mga minahal kong mga kapatid, nangako ang ating Panginoong Hesus na siya ay aalis, pero ang sabi niya, siya'y babalik. Wow! Siya'y babalik. Ano ang dahilan kung bakit umalis ang ating Panginoong Hesus? Para ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. At kung maihanda ang dakong kalalagyan para sa atin mga kapatid doon po sa langit, ang wika po ng ating pong mahal na pong Hesus ay muling paparito upang tanggapin tayo. Na kung saan siya naroon, tayo rin ay doon. Mga minahal ko mga kapatid, napakaganda po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kung ating pumabasahin ang 2 Peter chapter 3, verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Wow! Kung ating pumapansin mga kapatid, tandaan po natin, may pangako ang Diyos. At pag ang Diyos ang mangako mga kapatid, ay ito po ay hindi mapapako. Ayon po sa kanya pong pangako, ay naghintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Kaibigan, mga kapatid, naghahanda ang Diyos ng isang tahanan na dalisay na ginto para sa iyo. Mga kapatid, magtapat po tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang kalooban, sapagkat nangako ang Diyos na mayroon tayong lugar doon sa langit. Alam niyo kaibigan at mga kapatid, mayroon kang lugar doon sa langit na inihanda ang Diyos para sa iyo. Huwag nating sayangin na mabakante ang inyong lugar dahil lang sa ating katigasan ng ulo. Huwag nating sayangin mga kapatid ang pagkataon, ang isang napakalaking oportunidad na ito na mabakante ang iyo pong lugar doon po sa langit na inihanda ng Diyos para sa ating lahat dahil lang po sa makamundong mga bagay. Sa langit, wala ng sakit. Mga kapatid, magtatapat tayo sa Panginoon. Sa langit, wala nang magkakasakit. Sa langit, wala nang karamdaman. Sa langit, tayo po'y mamuhay na maligaya, masaya sa piling ng ating
Panginoon. Pangalawang punto mga kapatid, gamitin natin ang panahon na may katapatan sa Diyos. Lalo tigit ngayon mga kapatid, marami tayong panahon para sa ating pagbasa ng Biblia, para sa ating Panginoon, para tayo makipag-usap sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi po dito mga kapatid, sa Hud, Kapitulo 8, talatang 9, sapagkat tayo'y sa kahapon lamang, at walang nalalaman, sapagkat ang ating mga araw sa lupa ay isang anino. Mga kapatid, mayroon na pong kasabihan na mapapahinto mo ang orasan, pero hindi ang takbo ng oras. Hindi naghihintay ang oras. Nagpapatuloy itong kumilos pasulong kahit tayo ay nakatigil at walang ginagawa. Ang isang sandaling nawala, mga kapatid, tandaan po natin, ang isang sandaling nawala ay isang sandaling nawala magpakailanman. Kaya nga ang wika po sa Christ Object Lesson, pahina 342, ang buhay ay totoong maiksi para sa amin. Mayroon lang tayong kakaunting araw ng pagsubok upang maghanda para sa walang hanggan. Wow! Mga kapatid, hindi ibig sabihin ang ating pong kalungkutan, ang mga problema, ang pandemya na ating pong naranasan ngayon, mga kapatid, ito po ay mayroon pong hangganan. At sabi po dito, wala tayong panahong sasayangin. Walang panahon na gugulin sa makasariling kasiyahan. Walang panahon para sa pagpapalayaw ng kasalanan. Mga minahal kong mga kapatid ko, alam nyo, the love of this world can offer is always frustration. Marami sa atin ngayon na naglaan ng maraming panahon doon po sa makamundong mga bagay. Dahil akala natin, pag magkaroon tayo ng ganito, pag magkaroon tayo ng maraming sasakyan, maraming magandang bahay, pag maraming pera, akala natin ito po yung magpapasaya sa atin. Kaya nga ngayon, ito po yung binabarter natin at pong panahon sa mga makamundong mga bagay at wala na tayong panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Wala na tayong panahon mag-worship, wala na tayong panahon na manalangin. Mga minahal kong mga kapatid, the love of this world can offer is always frustration. Maraming nagsasabi, if only I could have this car, I could be happy. If only I could have this house, I could be happy. If only I could have this relationship, I could be happy. My dear beloved, without Christ, no relationship could ever be satisfied. Kung tayo po ay naghanap ng kaligayahan, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na ito po ay walang katuluhan. Finding happiness with car, finding happiness with house, finding happiness with relationship is nothing. But true happiness is to be with Jesus. My dear beloved, ang totoo, mayroon na pong isang kasabihan. The most dangerous place in this world is to be with yourself. But the most safest place in this world is to be with God. Wow! Mga kapatid, alam nyo, pag tayo po'y mamuhay na makasarili, pag mamuhay, mga kapatid, para lang sa ating pong sarili, ito po ang pinakamapanganin na lugar sa mundong ito. Na mamuhay tayo para lang sa ating pong sarili. Pero ang pinakaligtas na lugar na ay kung saan lumalakad tayo kasama ang ating Panginoon. Dahil mga kapatid, sa Kanya lamang tayo magkaroon ng saysay ang ating pong buhay. Magkaroon lamang ng halaga, magkaroon lamang ng purpose ang ating pong buhay sa mundong ito, mga kapatid. Pag tayo po'y namuhay na kinilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Because He is the first, the last, and the best and everything to us. Mayroon ang kasabihan, mga kapatid, siya lang sapat na.
Pero kung ikaw po'y namuhay na hindi kasama ang Diyos, buhay ka, pero inuud na. Masakit mga kapatid. Kaya nga, tayo po'y magtapat sa Panginoon. Tayo po'y magtitiwala sa Panginoon mga kapatid. Pangatlo, at ito po'y panghulin sa ating pong mensahe ngayong gabi mga kapatid. Lumalakad tayo kasama ang Diyos. Kung ating pong titingnan mga minamahal ko, ang buhay ni Enoch, ang buhay ni Noe, mapansin natin, ginawang kaugalian ni Enoch, ginawang kaugalian ni Noe, ang lumakad kasama ang Diyos. Kahit sa isang kapanahunan, nakakaunti ang nananatiling matapat sa gitna ng kalabisan, sa gitna ng materialismo, sa gitna ng karahasan. Mananatili silang lumalakad na kasama ang Diyos na mayroon pong katapatan. Mga minahal ko mga kapatid, ang paglalakad kasama ang Diyos, ito po ay ang pamumuhay kasama ang Diyos araw-araw sa buhay natin. Ay nga ang wika po sa Desire of Ages, page 101, ang mundo ay sanay sa pagpapakasasa sa sarili. Sumasagana ang mga kamalian at kasinungalingan. Dumarami ang mga bitag ni Satanas para sa pagwasak ng mga kaluluwa. Dapat ang lahat ay pabubutihin ang kabanalan na may takot sa Diyos. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, kung atin pong titinan ngayon, sumasagana ang mga kamalian at kasinungalingan. Dumarami ang mga bitag ni Satanas upang ikaw ay ako at ako ay mawasak ang ating pong paglilingkod, mawasak ang ating pong kaluluwa, mawasak ang ating pong katapatan sa Diyos. Mga minahal ko mga kapatid, dapat lahat tayo ay pabubutihin ang kabanalan. Kaya nga ang wika po sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 15, tinatawagan tayo ng Diyos na maging banal sa lahat ng pamumuhay. Ikaw at ako, kaibigan ko, tinawagan po tayo ng ating pong mahal na Panginoong Diyos na tayo po'y mamuhay na mayroon pong kabanalan sa paraan, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. At ang sabi po sa unang Timoteo Kapitulo 4, talatang 7, sanayin natin ang ating mga sarili sa kabanalan. Mga minahal kong mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po na ating pong mga taga-subaybay, ngayong gabi, nawa patuloy tayong lumalakad na mayroon at mamuhay na mayroon pong kabanalan. Patuloy tayong maglilingkod na mayroon pong katapatan. At lagi tayong tumingin doon mga kapatid sa pagbabalik ni Jesus. Dahil ito lamang po ang magbigay sa atin ng kalakasan. Ito lamang po ang magbigay sa atin ng inspirasyon at direksyon sa ating pong buhay. Dahil mga kapatid, ang ating pong pagkamamayan ay hindi po sa lupang ito. Ang aking pong dalangin na ikaw at ako, tayo po ay magkakaisa at magkita-kita doon po sa langit na bayan na inihanda ang Diyos para sa akin, para sa iyo, para sa ating pong lahat. May God bless you all, mga kapatid, at happy New Year.